I have been watching a lot of decluttering and organizing videos here in YouTube for the past, I guess, more than 3 years because I've been watching videos since late 2021 or early 2022. So, doon ako nagsimula manood ng mga decluttering and organizing videos nung nakabukod na kami. But hindi ko talaga siya magawa religiously. Like, nagde-declutter naman ako pero hindi gano'n ka intense. Like, ngayon made-declutter tapos sa susunod hindi. Parang hindi ko siya na-maintain, gano'n. But I have come to realize that meron palang mga factors kung bakit hindi ko nagagawa talaga ng maayos yung pagde-declutter at pag-o-organize ng aming mga gamit. Especially na nandito na kami sa pangalawang apartment na nirentahan namin. So, just for your information, I am a cricket I am a cricket dun sa Clutterbug. Cricket ako na organizer. Meaning, gusto ko nakatago yung mga gamit namin, tapos naka-micro categories, o di ba, alam na alam. Kasi nga nanonood ako ng mga decluttering and organizing videos, and yet hindi ko naman talaga siya napapanindigan. So, I'm a cricket organizer. I love hidden, I mean, like, ayoko yung makalat. Ayoko yung makalat, pero yung bahay namin napakakalat kasi nga wala akong hindi pa ako nakakapag-establish ng organizing system for me. Kasi I have a toddler. I know it's not a reason. Hindi yun dapat maging dahilan kung bakit hindi ako nakakapag-declutter and nakakapag-organize. But I have a toddler and I have a turning 6-month-old baby and my husband is home kasi bakasyon or nakabakasyon siya ngayon. But few months from now, maybe 2 or 3 months, ay babalik na naman siya abroad. So, eto yung problema ko. Hindi ako nakakapag-declutter and nakakapag-organize ng maayos kapag feeling ko hindi siya yung perfect timing. Ito kasi yung problema ng mga cricket organizer. Gusto namin na may perfect timing. Like, gusto namin mag-organize or mag-declutter kapag tahimik yung paligid, tahimik yung bahay, walang ibang tao. So, I function well kapag wala dito yung husband ko, wala yung toddler ko. Kaya nga minsan sinasabi ko sa husband ko na kung pwede, pumunta muna sila somewhere or pumunta muna sila doon sa aking in-laws para makapag-ayos-ayos naman ako dito sa bahay. Kasi kahit maliit lang tong bahay namin, um, parang na-overwhelm ako sa kalat kasi ang dami-dami, like ang dami naming mga gamit. Kahit na hindi naman ako hoarder, pero feeling ko ang dami kasi yun nga, wala pa akong organizing system, tapos kulang din yung mga storage space namin. So, the problem is, marami talaga kaming mga gamit na kailangang i-declutter. But I don't have the time or maybe hindi ko lang talaga siya nagagawa strategically kasi ang dami kong reasons. Like, ito kasi din yung isang problema ng cricket organizer. Perfection. Kasi, kasi gusto namin perfect yung pagkaka-arrange, perfect yung pagkaka-organize, ganun. Pero alam naman natin na walang perfect. So, I should learn na kahit pa konti-konti, progress yon. So, I have decided to, like, nakita ko na ito sa isang professional organizer. Meron siyang 30 day decluttering challenge or yeah, ganun. Pero kahit ni isa, nagpa-print pa ako nung kanyang 30-day sheet na decluttering chuchu, pero wala talaga ako nagawa kahit na isa. And it has been months, hindi pa ako nanganganak. Nandyan na yung printed paper na yon para sa 30-day decluttering challenge, pero hindi ko talaga siya magawa-gawa. I don't know why. Maybe siguro dahil meron akong manya na habit like mamaya na, tsaka na lang kapag may oras ako. I always have the time. Kaya lang, parating like distracted. Yeah, distracted ako palagi. Meron akong toddler, meron akong newborn. So, parang hindi ko siya magawa-gawa. Like, I just do the bare minimum. I just do the bare minimum. Yun lang. Yun lang yung nagagawa ko. Hindi talaga yung the whole decluttering challenge. Pero ngayon, sisikapin ko and hopefully masamahan niyo ako sa journey na ito. 30 days ko itong gagawin. Magtatakol ako, magde-declutter ako ng paunti-unti dito sa bahay. Like, one spot a day lang siya. And I will do it minimum of 5 minutes. So, 5 minutes, I will declutter one area of our house and then stop na. Kapag yung mga gamit na pwede pang pakinabangan ng iba but hindi na siya useful sa akin or hindi na siya valuable sa akin, ay itatabi ko for donation. And then other things na hindi na talaga mapakinabangan or hindi ko na mapakinabangan and hindi na mapakinabangan ng iba, ay itatapon ko na.
So please join me in this 30-day decluttering challenge. To be specific, it's 30-day 5-minute decluttering challenge. Ganon. So please join me in this journey and hopefully ma-declutter ko na talaga yung mga gamit dito sa bahay na wala namang pakinabang or wala namang silbi para sa amin, and it doesn't give, or yeah, the things that don't give happiness or value sa amin, sa akin especially, ay talagang ile-let go ko na. I don't have that attitude naman na mahirap mag-let go. Maliban na lang dun sa mga items na feeling ko magagamit ko pa. Pero in the next days, weeks, or months, ay hindi ko talaga nagamit. But yun nga, hahanapan ko sila ng home dito sa bahay namin where they belong para ma-store ko sila ng maayos, and if I need them someday, magagamit ko sila and mahanap ko sila agad-agad. Now, let me show you our house, kung gaano lang siya kaliit and kung ano yung mga gamit namin dito, ilang rooms, tapos sa kitchen ipapakita ko rin. And may dedicated room din kami dito na tinawag naming playroom, yet naging stock room na lang siya. So, I will show everything here sa house namin para malaman nyo rin kung ano yung mga pwede kong i-declutter, or ma-spot nyo rin kung ano yung pwede kong i-let go. So, this is our house. Ayan, pagkapasok mo, o diba, kalat agad ang bubungad sa inyo. So, ito yung dito sa main door. Ayan. Tapos, dito sa right side, ito yung siyang shelf na nabili ko nung first na nakabukod kami. And ginawa na lang namin siya na shoe rack. Kasi, hindi ako bumili ng shoe rack kasi pwede naman siyang paglagyan ng mga shoes namin. Ayan. Doon sa baba, yun yung sa husband ko. Tapos dito, sa pangalawang shelf, ay yung sa akin. Tapos, ito kay Elise. And ito kay Elise din. Tapos ginawa namin sabitan ng payong. Diba? We have 3 umbrellas. Pero hindi yan sa amin yung isa, nadala ko lang dito. Tapos sa taas, ayan. Actually, this is our wedding album. Pero ayan yung nangyari sa kanya. Naging patungan siya ng mga kung ano-ano. So, yan yung nasa right side ng aming house. Tapos dito naman is ginawa kong lagayan ng walis namin. Tapos yung electric fan, ito yung sa room namin, bedroom. But kapag kagabi, nilalagay namin siya dyan. Tapos, ito, matagal na tong nasa list ko, natatanggalin ko yung Christmas decor na yan, but hindi ko nagawa. Diba? Napaka ay, nako, ewan ko na lang. Tapos, ito yung tinatawag naming bench. Yung upuan namin na kawayan, na sinisikap ko talaga na everyday, wala talagang mga nakapatong dyan, but kagabi hindi ko na nagawa kasi inaantok na ako masyado. Tapos, etong table na to, nasa labas to ng bahay. But nung dumating yung husband ko, pinasok namin, tapos naging lagayan ng kung mga ano-ano. Gumagawa ako ng mga chili garlic sauce, ng mga DIY dishwashing liquid, and dito namin sila nilalagay. But right now, wala na akong stock. So, naging ano lang siya. Parang naging landing table, landing chuchu. Pero, gusto ko talaga nakatago yung mga gamit. Yung susi ng bahay, ayan, dito ko sa pot na to nilalagay. Yan, susi ng bahay, necktie ni Elise, tapos wipes para sa mga shoes. So, dyan dapat yan nakalagay. But, si husband is not a Cricut organizer. Gusto niya nakalatag, like, he's a visual organizer. So, gusto niya nakikita niya lahat. For example, ito yung shorts niya, ito yung sweater niya, ayan, gusto niya yan, dyan tuwalya niya, wala talagang dedicated na lagayan. Gusto niya, nakikita niya lahat, nakukuha niya kapag gusto niya. So, yan yung nangyari sa crib ni Elias. And, bago tayo pumunta sa kitchen, dito naman tayo sa aming tinatawag na playroom, and nandyan pa yung Christmas decor namin. So, this is our playroom. Ayan. Let me show. Playroom talaga siya kasi merong mga toys. Yet, hindi siya naka-organize. Grabe. Super gulo. Super gulo niya. Yung uniform ni Elise, hindi nakasilid sa cabinet. And, oh my God, nakakahiya, pero this is the reality sa aming bahay. So, ito yung mga gamit dito. Toys ni Elise, walker ni Elias, tapos yung mga throw pillows na dapat sana nandun sa bench pero hindi nakalagay. Tapos yung mga tambak-tambak namin dyan sa ibabaw. Ayan, o diba? Kita nyo naman kung gaano kakalat. I've been asking my husband na kung may mga damit siya na hindi pa labahin, ilagay niya dito sa kanyang luggage. But, ayun, nandun sa crib. Ayun, nandun sa crib. Anyway, so let's continue. Ito yung organizer ng mga gamit ni Elias. May alcohol, may diaper, cotton, tissue, and all. Tapos, nandito yung wallet ko, diba? Kung saan-saan na lang nakalagay. Ito, space ko sana to. Like, dito yung mga gamit ko. Yung microphone, ayan, microphone. Tapos, yung eyeglasses ko. Tapos, yung ng aking breast pump. Diba? Nakakalat. Like, meron akong organizer, yet hindi organize yung aking mga gamit.
Tapos, dito naman banda, ayan, ito yung isa pang hindi naka-organize na basket namin ng kung mga ano-ano na mga lotion, perfume, mga suklay, ayan, nagkakalat-kalat na yan. Tapos, dito naman sa ibabaw ng aming cabinet, kung ano-ano na lang, kung ano-ano lang, oh, ayan, may wire pan, hindi nabunot. So, ito yung mga gamit namin na kailangan ko talagang i-declutter and organize. Kasi, ito, hindi naman namin to ginagamit, but here, nandito siya. Ewan ko kung sa akin ba to or kay husband. Tapos, dito naman sa ibabaw ng malaking cabinet namin. Ayan. These are the things na nasa ibabaw. Hindi ko na nga nakikita to kasi, ayan, mataas siya masyado. Hindi ko siya masyado abot. Ayan. Yan yung mga gamit namin dito sa playroom. So, let us have another look dito sa playroom na naging stock room. Ayan. Oh. Tapos, dito naman tayo sa bedroom. Magkatabing rooms lang sila. Ito yung bedroom namin. Ayan. There's Elise na natutulog pa. And Elias nasa duyan. Wala kami masyadong gamit dito. Like, walang cabinets kasi hindi na magkasya. Diyan kami ni Elise sa bed. Tapos, si Elias sa duyan. And si husband dito sa baba. So, kasya lang yung dalawang double na foam. Kapag marunong nang gumapang si Elias, ilalabas na namin tong bed para dyan na lang kami lahat sa sahig. So, punta naman tayo dito sa aming dining area. Ayan. Isahan lang to. Mula dun sa main door, dito sa aming living area, papunta dito sa aming dining table. So, another electric fan na hindi pa nalinisan. And yung mga damit na Elias nakasampay dyan kasi basa pa yan. And pinatuyo namin kagabi gamit ang electric fan dahil nga umuulan. Ito yung table namin na sinisikap ko na everyday sana ay clear talaga. Like, wala talaga nakalagay sa ibabaw maliban dun sa aming rice cooker. Ayan. At saka dito sa jar namin na lagayan namin ng coins and itong scented candle. So, dapat wala yung mask, wala itong mga tirang ulam, tapos itong tumbler ni Elise, and the remote. Ganito ko sila nilalagay. Ayan, dito yung remote, tapos yung rice cooker dyan, and itong mga, pot holder, dyan yan, sana. Tapos yung mga sauce, ganyan. Kapag merong mga nakalagay dito, gusto ko sana naka-arrange sila lahat. Oh, nandito pa itong aking phone holder na hindi ko naman nagamit. So, gusto ko sana ganyan siya ka-arrange kapag may mga bagay-bagay dyan. Pero, ang pinaka gusto ko, clear talaga dapat yan. Now, let's proceed to our kitchen. Ito talaga yung napakakalat. Oh my God. Kaya. So, this is our kitchen. Close ko muna tong bathroom namin kasi baka marinig ako ni neighbor. Nagtatagalog pa naman ako, Bisaya kami. So, this is our kitchen. Ayan. Let's start from here sa right. Ayan. Dito may table kami. Patungan to ng aming dish cabinet dati pero nakabili na ako ng metal rack organizer. So, nilipat namin siya dyan as well as the rice storage, rice container, rice box. Ewan ko anong tawag dyan. Basta nilipat namin sila dyan. And right now, itong table na to, ito na lang yung laman niya. Ito na lang yung nakapatong. Ito yung ginawa naming mini pantry. Mini pantry na paubos na ang laman. Ayan. And yung bawat door ay napakagulo. Ayan. Ako lang yung nakakaintindi doon sa mga laman ng aming mini pantry. Tapos dito sa corner na to, dinedicate ko talaga to para kay husband. Ayan. Mga medicines niya. Kasi ako, yung mga vitamins ko, medicine ko, dito ko yun nilalagay kasi nga as I have mentioned, I'm a cricket organizer and gusto ko nakatago sila lahat. So, yan yung akin. Ito yung sa kanya kasi nga visual visual organizer siya. So, ito yung kanya, mga medicines and nasal spray. Ayan. Walang mga takip yan para easy access na lang. Pero minsan, hindi pa talaga na ibabalik yung mga medicines like pagkatapos niyang uminom diyan lang nilalagay ganun. O di ba? Nandito yung ID ni Elise. Anyway, I'll just declutter that one later. So, ayan, umaapon na naman yung aming mini pantry. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na 30-day declutter challenge. O, di ba? Kahit na isa dyan sa mga boxes na yan, wala pa akong na-check kasi nga wala pa akong nagagawa. So, easy lang naman siya kapag binasa ko. Yan, front entry and coat closet. Kasi, I guess, yung professional organizer na yun is Canadian or American. That's why sa kanyang 30-day declutter challenge, may coat closet. Pero wala naman kaming coat closet. So, front entry. Meaning, dun sa part na yun. Ayan.
dyan sa table, and then dyan sa ginawa kong shura. Dyan sana ako dapat magde-declutter, pero hindi ko nagawa. Or maybe nagawa ko naman, pero hindi talaga yung massive talaga na decluttering. Kitchen counters and surfaces, dito yan. Ayan. Pero tingnan nyo naman kung gaano kagulo. Kapag nag-video ako na nagluluto, ito lang yung pinapakita ko. Kasi ito lang yung medyo aesthetic, kumbaga, dito sa bahay namin. Ayan. Yan lang. So, ito yung lutuan namin. Ito yung kitchen counter, yung hugasan, may mga hugasin pa nga na hindi pa nahugasan from last night kasi before kami matulog kagabi ay uminom ng gatas si Elise, and then kami dalawa ni Harvey ay nag-tea. So, ito yung estado ng aming kitchen ngayon. Tapos yung ref top na matagal ko na talagang gustong i-declutter, hindi ko magawa-gawa. I don't know why, my God. I'm so guilty and I'm so like nahihiya ako sa sarili ko kapag nakikita ko yung top ng ref na yan. Kasi palagi, kapag gumagawa ako ng to-do list, nandyan talaga yan. Pero hindi ko magawa. Tapos, yun nga palang ilalim ng aming sa kitchen. Ayan, yan yung lagayan namin ng mga tubig. Tapos dito, hindi man lang ako nakabili ng, ano tawag doon? Kitchen curtain. Wala pang kurtina itong aming under sink. So, yan yung situation ng ilalim ng aming kitchen counter. O, diba? Social kitchen counter. Ayan. So, I'd like to put a curtain dito para matago yung mga chismis dyan sa ibaba. Kasi nga, cricket ako and I don't like visual clutter. Gusto ko nakatago lahat. Kahit hindi masyado naka-arrange, basta nakatago lahat. O, diba? So, ayan yung mga hinugasan ni husband kagabi, and lalagay ko pa yan dito sa aming dish cabinet. So, ito lang naman yung kitchen namin. Ito nga palang aming metal rack organizer ay, ayan. Yan siya. Yan yung mga nakalagay dyan. Hindi pa na-organize yan, but medyo okay na kasi may lagayan na ako. I-organize ko na lang sila. Kasi dati, nung wala pa yung metal rack organizer na yan, yung air fryer, yung blender, dun yan nakalagay sa ibabaw ng ref. Tapos itong mga boxes na yan, mga yan, dito yan sa ilalim ng aming maliit na table dito sa kitchen. So talagang napakagulo, napakakalat. And I've been really meaning to declutter this area of our house kasi kita nyo naman kung gaano siya kagulo, di ba? Nahihiya pa ako ipakita ito sa aking mga mini vlogs na pinopost ko sa Facebook, but right now, I'm showing it to you para meron din naman akong before and after, o diba? Right after this video, I will take a picture of the before para may makita naman ako or makita ko naman yung progress kung paano ko siya nagawa. So please join me on this 30-day, 5-minute decluttering challenge and help me na matapos ko talaga itong challenge na ito. And I'm not sure kung ipopost ko ito sa Facebook kasi I'm planning na sa YouTube ko lang ito ipopost. But right now, parang gusto ko siya i-post sa Facebook kasi mas maraming interaction sa Facebook kaysa dito sa YouTube, since konti pa lang naman ang followers ko dito sa YouTube. And sa Facebook, I have almost 14,000 followers, I guess, but not all of them are active. Minsan nga, hindi umaabot ng 1,000 or 500 yung views ng aking mga reels. So, hopefully, kahit na walang interactions, walang engagement, ay magawa ko itong 30-day, 5-minute a day decluttering challenge.